Totoo nga ba yung balita na itong Converge Fiber Excess ay ino-offer na si Mikey Williams sa Magnolia Hotshots kapalit ni Paul Lee at ng isang first round draft pick? Parang nakikita na ng Converge na kinakailangan nilang baguhin yung lineup nila dahil itong si Mikey Williams parang hindi na bumalik yung dati niyang laro. Plus, kinakailangan daw ng pagbabago dito sa lineup ng Converge lalo na at hindi maganda yung nangyari sa kanila dito sa Commissioner's Cup na hindi man lang sila nakaabot sa playoffs. Kaya nga itong Fiber Excess daw, lahat ng options ay tinitignan nila ngayon. Lahat ng players daw dyan ay pwedeng matrade maliban na lamang dito kay Justin Baltasar at kay Justin Arana. So baka daw itong si Mikey Williams at si Abueva eventually mawala din yan. Tandaan natin papasok dyan si David Defonso, so magkakaroon ng bagong players itong lineup ng Converge. Baka yan ang dahilan kung bakit nila gustong i-trade si Mikey. Kung mapunta man itong si Mikey Williams sa Magnolia, kapalit ni Paul Lee, abay okay lang na trade yan. Dahil itong si Mikey Williams naman, magaling na player yan. At pati na rin si Paul Lee. Yes, nagkakaedad na sila. Pero alam naman natin na kaya pa rin nilang maglaro at maganda pa rin yung kanilang ipinapakita pagdating dito sa kanilang roster. Kaya hindi na ako magugulat kung bakit itong Magnolia ngayon ay talagang determinado na ibigayan lahat para dito sa kanilang panalo. Kung sakasakali nga na itong Magnolia ay pumayag dyan sa trade na yan, sa tingin ko makikinabang sila dahil itong si Mikey Williams talaga ay isa namang kilalang scorer. Pagdating sa Magnolia, marami siyang makakatulong dyan katulad nila Jerome Lastimosa at Xavier Lucero. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong si Mikey Williams malamang talaga ay mapunta na sa Magnolia. At ang balita natin, meron pa mga ibang trades na gagawin itong Converge Fiber Excess, pero so far pinag-iisipan pa nilang mabuti kung ito itutuloy dahil yung iba daw teams na gusto nila makatrade ay nandito pa sa playoff, so syempre hindi nila gagalawin yung roster nila. Abay, itong NLEX Road Warriors mukhang gumaganda lalo ang lineup ngayon at sila ay sigurado ng number 1 seed dito sa Commissioner's Cup. Kahit magtabla sila ng Rain or Shine at Hinebra, tinalo ng NLEX ang dalawa. So sigurado na sila ang number 1 seed dito. Kaya nga ngayon, sinabi ni Coach Jong Chico na ready siya na harapin kahit sino man, whether it is Magnolia, San Miguel, or kung sino man bumagsak doon sa kanilang posisyon. Ang gusto lang siguraduhin ngayon nitong NLEX Road Warriors ay maipapanalo nila yung mga natitira nilang laro para matiyak naman na sila ay magiging ready na. Kung sakasakali nga na itong Road Warriors ay maging isa dito sa mga top team sa PBA, masasabi natin na malaki yung chance na si Robert Bolick hindi na umalis dyan. Dahil parang nakita na ni Robert Bolick yung kanyang magiging katandem dito na si Shawnee Winston. Matagal na nating sinasabi to maski na ng mga fans na ang problema talaga dito sa Converge sa NLEX Road Warriors. Walang scoring partner ito si Robert Bolick. Pero ngayong nakuha na niya itong si Shawnee Winston, mukhang maganda na yung chance talaga na sila ay makaabante at manalo. Kaya nga itong si Robert Bolick, kung sakasakali maganda talaga yung chance na itong NLEX Road Warriors ay magkaroon na ng at least umabot ng semis o kaya finals. Of course, ang magiging problema dyan, depende kung sino yung makakaharap nila. Dahil medyo mabigat yung mga natitira pang teams ngayon dito sa PBA. Kaya hindi ako magtataka kung sakasakali na baka itong lineup ngayon nitong si Coach Jong Chico ay dagdagan pa nila ng mga players. As it is, marami tayo na nakikita na pwedeng mangyari pa dito sa NLEX, pero yung mga days o yung mga panahon na laging napag-iiwanan ng NLEX nitong Meralco TNT, sa tingin ko tapos na yan dahil nakita natin kung gaano kalakas itong lineup nila ngayon at yan din ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong NLEX Road Warriors talaga na ready na magkaroon ng deep run sa playoff.